Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat, Panginoon Lord God. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Nadama namin ang iyong kalakasan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang sawa niyo, Panginoon, na paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. At Lord God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na minsan pa tinipon mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang minsan pa, Panginoon, purihin ka namin at pasalamatan sa aming buhay, O God. Lord Jesus, bago pong lahat, dalangin namin na linisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man pong nakikita mong kasalanan, Panginoon, na nagawa namin, na hindi nagbigay, Panginoon, ng kaluguran sa iyong pangalan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, O God, ipagpatawad mo po sa amin sa oras na ito, Panginoon, upang malayang makakilos ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon Lord God. Make us worthy, Panginoon, na sumamba at magpuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo po kaming kalayaan, Panginoon, na makapagpuri sa iyo, Panginoon. Lord God, hallelujah, sa pangalan mo, Jesus, sinasaway namin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng dyablo, in Jesus' name, in Jesus' name. O Lord God, hallelujah, pangunahan mo ang gawain ito, Panginoon. Lord God, huwag mong hayaan, Panginoon, na nakawin ng dyablo, Panginoon, ang mga sandali, Panginoon, ng aming pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, ay itanim mo sa aming kaisipan, sa aming puso, Panginoon, upang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord God, ang aming paglakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, ang bawat itatayo mo sa aming harapan ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At bigyan mo ng tapang, Panginoon, si Brother Bernie, Panginoon, ipahayag ang iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, alam po namin na pagpapalay mo kami sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na wala rito, Panginoon. Ano man po kanilang kadahilanan, ikaw pong nakakaalam, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. At kung papunta man po sila dito, Panginoon, ikaw pong mag-ingat sa kanila, Panginoon, kung paano po iningatan ng bawat isa. Minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan at inaangkin namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa umagang ito at ang iyong pagpapala, Panginoon. Lahat ng kapurihan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Magandang umaga po. Good morning to everybody. At maaga po ang ating pagsisimula ngayon. Sa relo ko, tamang-tama po ang ating pagsisimula. Yung panawagan ko last Sunday na wala nang malilate masyado, parang natutupad na. Amen? Amen po. So, yung mga latecomer siguro next week, paunti ng paunti yan. At bago mag-alas 9, mali po yung relo natin doon. So, bago mag-alas 9, makakarating na tayo. Pag tayo po'y nasa Manila, ang Taytay napakalayo. Di ba? Pag nasa Angeles naman tayo, napakalayo ng Angeles. Tama po ba? Yung galing ng Metro Manila, kung minsan nauna pa sa mga taga-Angeles o kaya taga-Metro, around Metro Angeles. Ganon din, pag nasa Manila naman tayo, yung mga taga-Angeles ang mas maaga kaysa sa mga Metro Manila. Siguro po, may sasayos din natin yan. Darating ang araw na on time po tayo pagdating sa pagsamba sa Panginoon. So, mga kapatid sa Angeles, minsan pa gusto ko pong welcome natin ang ating mga kapatiran from Metro Manila. Amen. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Sister Lourdes Borja. Pwede ka tumayo at Sister Lolo. Ang kanyang asawa, si Brother Romy Borja. Okay. At si Mr. Jesus Boy Legaspi po. Yan. Noong pong nakaraang linggo, Biyernes po, marami po silang mga dumating na kaibigan na mga nag-ano rin po. Sabi nga, nananaliksik din. Naghahanap din ng talagang tamang pananampalataya. Hindi po kayo nagkakamali. Dahil dito po talagang open book tayo. Wala pong, sabi ko nga sa inyo, kaisipang tao, walang karunungang tao na dapat itaas kaysa sa mga salita ng Diyos. Amen?
So, welcome din, Brother Aris. Hindi na bumalik ang father mo, si Arman? Next time? Oo, kasi maano eh. Oh, sige, praise God. So, hindi sa Sunday na ito, next Sunday na. Kasi pista ngayon doon, siksikan masyado eh. Baka wala tayong mapagparkingan. Oh, meron din sa Taytay. Okay? So, tayo po'y dadako na sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sino pa po bang hindi natin? Si Sister Marcela. Pwede bang Marcel? Paki-welcome po natin. Kasama po ni Sister Rita. First timer din siya. Okay, so sa umagang ito po, uli, welcome po kayong lahat. At sana po, panatiliin natin ang ating mainit na relasyon sa buhay na Diyos upang ang buhay po natin ay palaging pinagpala. So again, let me speak in English for the sake of our brother Tom. As usual, kung meron po akong tinatawag na slip of the tongue, I beg you to bear with me. I need your indulgence. Amen? Tama po ba yan? Did I say it right, Brother Tom? Okay. I want to be corrected all the time kasi we are preparing for our international mission. We might be going to the United States. Of course, this April, our evangelist, Sister Wayne Coleman, would be going to San Diego for Pastor Bobby Coleman to to prepare our ministry in California and state of Washington. Tama ba, evangelist? Amen ba? She's leaving April to meet Brother Bobby Coleman, who is also likewise preparing to meet some friends in National City in San Diego and some part of sana po, Tacoma area, sana makapagkaroon din po tayo, makapag-church planting po tayo. I pray na one day soon, some of us will be preaching in America. Mangyayari po yan. Mangyayari yon. So I hope Brother Tom will assist me, help me in my English. So then when I go to the United States, I don't have to speak in Tagalog. Okay po, so tutuloy na po tayo. Let's go to our study this morning. Sina Brother Boy, Brother Romy, baka po meron kayong gustong mapag-aralan. We will give you the priority to ask the question or yun nga po, suggest the topic na you want to be cleared or clarified. Ano po? Meron po ba kayong gustong Sige po, para po mapag-aralan natin. Okay, sino po ang merong gustong i-suggest na paksawa topic? Wala po. Okay, Brother Doming. Joy and happiness. Opo. Okay. Pwede ba natin gamitin yung ating bago lang? So, pwede daw po ba nating ipaliwanag kung anong pagkakaiba ng happiness sa joy? Okay?
Pwede ba pakisulat mo happiness sa joy, kapatid? Okay. Ang unang-unang po na ating bibigyan ng pansin ay ang pagbasa sa Galatia 5:22 po. Makipagbukas po kayo. Galatia 5:22. Okay, happiness sa joy. Oh, okay. Ang unang verse po, mga kapatid, na babasahin natin para may paliwanag ng joy, natin po sa ating madalang kasulatan. But the fruit of the Spirit is love. Okay? Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Gusto ko pong bigyan ninyo ng pansin ang ating binasa, mga kapatid. Dahil, ayon po sa banal na kasulatan, pag tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, lilitaw po sa buhay natin ang mga gawa ng banal na Espiritu. Pansinin po ninyo, ito'y tinatawag na bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Holy Spirit. As a Christian, tandaan po natin, this must manifest in our lives. Kailangan po lilitaw ito. Whatever the circumstances is where we are, ano man po ang kondisyon, sitwasyon ng buhay, whether we are poor financially, kasi po yung mga Christians, they are not poor spiritually, they are rich spiritually. We are sometimes poor materially, but we are never poor spiritually. We are rich spiritually. Tandaan po natin yan. And so, tandaan po natin, mga kapatid, one of the fruit na mababasa po natin dito is joy. Ano? Joy. Okay. Wala po ang happiness dito. Pero ang mababasa po natin is joy. Now, joy is a fruit of the Holy Spirit. It is a gift from heaven. Tandaan po natin, joy is a gift from heaven. It comes from God, the Father, who bestowed upon us richly. Tandaan po natin, not only peace of mind, but joy. Ano pong gustong sabihin ngayon ng joy na ito? This is something that the world cannot explain. Tandaan po natin, men of the world does not understand the true meaning of joy. Why? Because men of the world knows only the meaning of the word happiness. Alam nyo, happiness is different from joy, right? Okay. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, tanong natin palagi, are you happy? Halimbawa, you gave somebody something, halimbawa, a material gift. Sabi mo, masaya ka ba? Di ba? Ang sabi mo, oh, sure, siyempre masaya ako ngayon. Birthday ko ngayon. Sure, binigyan ako ng gift ng father ko. Okay yan, sure, pasado kasi ako sa board ngayon eh. So masaya ako, di ba? So that's what we call happiness. Happiness is that, sabi ko na siguro, ecstatic feeling. Did I use the right word? Okay. Ecstatic feeling. That what we call feeling of, sabihin na natin, elation. Yung masaya kang masaya. Because you received something. Di ba? You received something. O limbawa naman, sinama ka sa Amerika. Sabi, masaya ka ba sa tour natin? Of course, yes. So, happiness comes from things that we enjoy from the world. Sa digdig na ito. Okay? Masaya ka, marami kang pera. Masaya ka, sinagot ka ng nililigawan mo. Okay. Yun ang sinasabi nating masaya ka. Pero deep within you, pagkatapos, halimbawa, pagkatapos mong tinanggap yung gift, deep within you, you are sorrowful. Deep within you, you are bored. Deep within you, parang wala kang kabuhay-buhay. Kasi there's no joy. Now, joy, sabi ko nga kanina, yung pong joy, you have no money. You have nothing. Wala kang bahay. Well, you are destitute of the things of the world. And yet, sa puso mo, masaya ka. Di ba? You are very, yun nga, you have a joyful spirit. Yun nga, sabi ko, galing sa Diyos yun. Kasi nga po, tayong mga Kristiyano, dapat ganun tayo. Sabi nga sa banal na kasulatan, we should not be affected by earthly things. Di ba yung sabi ko sa inyo palagi? Hindi yung nakikita ng mata natin. The things that we see
the things that we can touch or feel, the things that we can, sasabihin na lang po natin, we can use dito po, materially. Those things, ulitin ko, gives us happiness, but not joy. Okay? Because joy is that relationship, true living relationship with God that gives you that feeling. Yung masaya kang masaya, hindi mo maunawaan kung bakit. Amen? Kaya po as Christians, hindi nyo napapansin. Nawawala po yung natin. Palagi natin pinag-uusapan ito, Christian. Lunes pa lang, Lunes na naman. Kabilis ng araw, di ba? Hindi nyo napapansin? Kabilis. Parang lang, lumilipas ang isang linggo, napakadali. Why? Kasi masaya ka sa buhay mo. You have that joy. Di ba? Of course, that happiness also. Nandyan. Pero mas matimbang yung joy. Ulitin ko, dahil yung joy hindi apektado ng external circumstances ng buhay. Amen? Amen po. Okay? So, Brother Doming, naipaliwanag ko po ba? Meron kayong gustong idagdag pa doon? Yung happy saka happiness lang. Okay. Yung pong happy, Brother Tom, paano mo paliliwanag ito? Happy and happiness. Ano lang yun tense lang yun Are you happy? Ano ba yun? Happy and happiness. Happiness, no, happiness. Happiness. Brother, okay, when you, happiness is? Noun. Adjective. Okay, totoo po yun. Sa salitang English, happy is an adjective. Happiness is a noun. Yun lang ang pagkakaiba po nun, Brother Doming. Yung po tinatawag na, paano ba sa English yan? Okay. Happiness is the state of being happy. Okay, when you are happy, that's happiness. Okay. Ano na po natin, isa lang po ang kahulugan nun, Brother Doming. Pag masaya kayo, yun ang happiness, dahil masaya kayo. Yun ang kalagayan natin na tayo po ay masaya. Okay? So, pupunta na po tayo sa ibang mga paksa na ating pong pag-aaralan. Okay, meron po tayong tanong dito. How do we reconcile Matthew chapter 13:57 with Timothy chapter 3 verse 5 and 7? Lahat po ito. Okay, pag-aaralan lang natin isa-isa. Okay, let's go to Matthew 13:57 please. Pakisulat mo, Brother Joe. Okay. Matthew 13:57. Tagabasa. Lahat po ba tayo may Bible? Okay, Matthew 13:57 po tayo. Pakibasa, sister. Wala kang Okay, babasa po ako. And they were offended in him, but Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Okay. So sa Matthew, 1 Timothy 3:57 po naman, babasahin po muna natin. 1 Timothy 3:57 po ito naman. Chapter 3, verse 57. Wala naman yan. Verse 5 and 7. Okay, ganito po sabi ng Biblia. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Ano po ang pagkakahawig ng unang binasa natin? Yun nga po yung Matthew 13:57, dito po sa unang Timoteo 3:5 hanggang 7. Unang-una po dito sa
Matthew 13:57, ang tinutukoy po dito, propeta ng Diyos. Now, as we all know, a man or a woman is called a prophet or prophetess of God if he or she becomes a spokesman from God. A spokesman or a spokeswoman from God. Pag tinawag kang propeta, tagapagsalita ka ng Diyos. So, in a way, ngayon po we are prophets of God. In that sense, ano po? Since tayo po ay tagapagpahayag o tagapagturo ng salita ng Diyos. Ngayon, ganito po ang sabi, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Totoo po ito. Pagmasdan po ninyo. Tayo po, pag nagtuturo ng salita ng Diyos o nangangaral, kung lilipat po tayo ng bayan, halimbawa, lumipat ako ng Taytay na wala pong nakakakilala sa akin, at ako po'y mangangaral sa Taytay, marami pong makikinig sa akin. Amen? Kaysa kung ako po ay mangangaral sa sarili kong bakuran, kamag-anak, kakilala, na nakakaalam ng aking background. Halimbawa po, ang background ko dati, masamang-masama ang background ko dati. Lahat ng masamang bisyo, halimbawa lang, lasenggo ako, sugarol, babaero, lahat ng masamang bisyo nasa akin. And then ako po'y binago ng Diyos. Mangangaral po ako sa mga kakilala ko, kamag-anak, hindi po nila ako papansinin. Kasi ang palaging iniisip nila, yung masamang gawa ko, yung background ko. Hindi po ba niyo napapansin? Kaya kahit sa mga magulang mo, halimbawa sabi nila, magturo ka. Kung minsan nagkikibit-balikat sila. Kaya nga po mahirap, maliban, may pakita natin yung pagbabago ng ating buhay. Amen? Kasi kung yung testimony natin maganda, kahit papano, maengganyo po silang sumama. Pero generally speaking, if you are preaching and teaching in your own household, sa relatives, o kaya friends, yung circle mo, yung circle of friends, mahirap po sa primero talaga. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, a prophet is respected anywhere, everywhere, except in his own country, ang gustong sabihin sa kanyang sariling barangay o baryo, especially more so in his own household. Ano po naman gustong sabihin ng 1 Timothy chapter 3, verse 5, 6, and 7? Now, Timothy is talking about the qualification of a bishop. Halimbawa po, bishop. Alam niyo yung bishop? Okay, overseer po yan sa iglesia. Halimbawa, katulad ko. Now, it's not right for me to become a bishop unless I have a good standing in my family. Hindi po pwede. Tandaan po natin yan. Kailangan, sabi nga po dito, you must be blameless. A bishop, verse 2 po ito. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, no striker, not greedy, of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. Verse 4, dito po papasok yung pag-ano niya sa kanyang pamilya. One that ruleth well is own house, having his children in subjection with all gravity. Totoo po ito. Now, how can you manage the affair of the church, the household of God, if you cannot manage your own household? Simple lang po. If your wife is not submissive to you, if your wife is yung tinatawag po nating may asawang, sabi nga po, nasa banal na kasulatan din yan, yung asawang maingay, yung asawang hindi nagpapasakop sa asawa, yung asawang matigas ang ulo. Okay? Nasa Biblia po yan. Tandaan po ninyo, kailangan kayong mga asawa, pag Kristiyano na tayo, mabait na tayo. Katulad po ni Sister Evelyn. Katulad ni Sister Weng. Katulad ni Sister Per. Di ba, Pastor? Saka katulad din ni Sister Maya. Nagpapasakop na sa asawa, di ba, Brother Roel? Amen? Amen? Okay. So,
Pag ang asawa, mabait na. Amen? Amen? Totoo po yan. Kailangan mabait si Mrs. Kailangan si Mrs. suportado kay Mr. Di ba? Okay. Okay. Si Pastor Roel, hindi pwedeng bishop. Dahil ang sabi dito, pag sabi ng banal na kasulatan, kailangan, he must be blameless. Di ba? He must be blameless. The husband of one wife, vigilant, sober, matino, of good behavior. So, hindi po pwede yung hindi good ang behavior. Tama ba? So, kailangan po yung mga candidate dito for, sabi nga po, bishop or pastors, kailangan po talaga makipag-cooperate tayo sa Holy Spirit. Tandaan po natin. Let us cooperate with the Holy Spirit. Whatever the Bible teaches, tandaan po natin, we must accept it. So as not, yun nga po, we do not grieve the Holy Spirit. Kailangan po talaga, tanggapin po natin. Tandaan po nyo ito. Meron lang ako sasabihin dito. Kung ano man ang nababasa po natin sa Biblia, kailangan sinusunod natin. Dahil kung ano pong nakasulat sa Biblia, yun po ang panglinis at pampabanal sa atin. Amen po? Kaya pag sinabi po ng Panginoon sa lalaki, magpakatino ka, kailangan maging magandang ugali mo. Kailangan sabi rito, hindi ka lasenggo, hindi ka nananampal, nananakit, hindi ka matakaw sa pera, mapagpasensya ka, hindi ka palaaway, ay kailangan po talaga, kung gusto nating maging lingkod ng Diyos, gawin po natin yan. Amen? Kailangan meron po tayong good testimony. Okay? Ngayon, sa ibang lugar po, kaya nga dito, ang gagawin po natin, later on, yung taga-Angeles, didestino natin sa Bisaya saka sa Mindanao. Hindi sila kilala doon. Amen? Yung background nila, hindi kilala. So pagdating doon, santong-santo sila. Amen? Amen? Igagalang sila kung ano sinasabi nila, paniniwalaan. Dahil magandang report nila, di ba? Kasi po, tandaan po ninyo ito, ulitin ko. Whatever our past is, before we accepted Christ, tandaan po natin, all that is forgiven. Forgiven na po yun. Tandaan po natin. Kaya nga dito palagi ko sinasabi, when we are in Christ, we do not talk about our past. When we talk about Christ, okay, we talk about now, especially the future. Tandaan po ninyo, our life now is temporary. This is just a passing moment. Passing moment po ito. Sabi ko nga, kahit saan ako magpunta, for us Christians, our life now is a dream. It's just a dream. Dream lang po ito. One day soon, all these things will be over. Wala na po ito, mga kapatid. Our real life is life in the kingdom of God. Yung po ang tunay na buhay natin. Kaya nga sabi ko palagi sa inyo, huwag po ninyong masyadong didibdibin ang buhay na ito. Don't take this life too seriously. Whatever the temptations, the problems, the trials, or the hardship, suffering and afflictions are, kailangan po, treat them as though they do not exist. Ako po, yun ang aking sikreto kung bakit na-overcome ko. Hindi ako nagpapadala sa, halimbawa, kami dalawa ni Sister Evelyn. There are no perfect couple. Ulitin ko ito. Because there are no perfect husband and perfect wives. Tandaan po nyo. Pero, tandaan po natin, those small misunderstanding will become giants if we concentrate on them. Di ba? Malit na differences lang. Halimbawa nga po, katulad namin ni Sister Evelyn. Ako gusto ko maayos. Lahat maayos. Kung pwede lang yung sabi nga nila, lahat nasa ayos. Speak and span. Yung mga kasama ko sa bahay, kalat ini-ignore ko na lang. Kasi kung doon ako papasukan ng dyablo para masira ang buhay ko maghapon, yung joy ko, para mawala, wag na lang. Ba't ko papansinin? Di ba? Ini-ignore ko na lang. So, those small things, yung small things na ang dyablo, ginagamit ng dyablo, ignore mo na lang. Pabayan mo. Anyway, hindi ka naman mamamatay. Sabi ko nga, kung may nakakalat dyan, hindi ka naman mamamatay. Di ba? Pero pag nawala yung joy mo,
maghapon mo apektado. Tama po ba? Amen po ba? Do you understand? Kaya nga po, tandaan po natin, bilang mga anak po ng Diyos, palagi ko sinasabi ito, we enjoy a double citizenship. Our body is a citizen of planet Earth, but our spirit is a citizen of heaven. Biblical po yan. Philippians 3:20. If you are born of the Spirit of God, you already belong to the kingdom of God. Ang Espiritu mo nasa Diyos na. So, why let the devil to bother your soul when you are already a son of God or a daughter of God? Di ba? Kaya nga, yung joy, dito po papasok. If you have a true knowledge of God, and you know the Word of God, and you believe them, and you take them by heart, yun nga, hindi ka na pwedeng maapektuhan ng diablo. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, ako, since I became a Christian, we also undergo various trials. We underwent so many trials in life. Totoo po, sabi ko nga sa inyo, there were times na we have no money. I have only 2 pesos in my pocket. That's it. Pero I am happy. I have joy. Hindi ko pinapansin ang buhay. Because I know my Father, my God, can, as He claims and promises, na He can change my life for the better. And so I believe my Father, and He did. Ganun po yun. Kaya nga kailangan na si Christian, huwag mong ipopokus. Ito pong problema natin. When you focus your mind to yourself and to your problem, you will become a lousy loser. Am I right? Tingnan po ninyo. When you focus your mind sa sarili mo, palagi mo inisip sarili mo, matatalo ka. Amen? When you focus your mind sa mga nangyayari sa kapaligiran mo, mga problema, pagsubok, matatalo ka. But when you focus your mind to God, the Father, who can do all things, mananalo ka. Tama po, hindi? Amen? Amen po. Yun po ang pagkakaiba. Kaya nga po, let me read in Mark 1:22. Ito po ang problema kasi ng maraming mga professing Christians ngayon. Pakinggan po niyo ito. Napakaganda ng sinabi. Okay. Nang nagtuturo ang Panginoong Jesucristo, nagturo ang Panginoon, simulan ko sa 1:21 na, and they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day, He, meaning our Lord Jesus, entered the synagogue and taught. Yun ang kanyang ginagawa pag Sabado. And they were astonished at His doctrine, for He taught them as one that had authority, and not as the scribes. Okay. Pansinin po rin yung mabuti ito. Yung pong pakibasa sa Tagalog, kapatid, pare po yung walang Bible. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Okay. Gusto ko pong kunin ang inyong attention sa verse 22. Please, i-focus po ninyo sa verse 22. Dito po natin kukunin yung ating tatalakayin. At sila'y namangha sa kanyang pagtuturo. Dahil ang pagtuturo niya ay may kapangyarihan, hindi katulad ng mga eskriba. Now, tandaan po natin. The book of the Old Testament, ilan po yan? 39. Okay, 39 books po ng Old Testament. The scribes and the Pharisees, they taught from those 39 books. Doon po nila kinukuha yung kanilang pinapangaral, tinuturo. The scribes and the Pharisees. Tandaan po ninyo. Pero ang sabi ng mga tao, how come when Jesus taught from the same books, may power, may authority? How come the scribes and the Pharisees, who are the known religious leaders of those times, walang power, walang authority? Nakita po niyo? Okay. Ito rin ang gusto kong ipaabot sa inyo. Maraming pumupunta sa iba-ibang grupo ng pananampalataya. They keep on studying and hearing the Word of God, but there's no power, di ba? No power. Di nyo napapansin. Hindi ni sila nababago. Hindi nagkakaroon ng katotohanan sa buhay nila, salita ng Diyos. May problema po.
Now, ang sabi po ng banal na kasulatan, tandaan po natin, ang mga salita ng Diyos ay buhay. Ang mga salita ng Diyos ay kapangyarihan. Ang mga salita ng Diyos ay katotohanan. So, when you believe the Word of God, these words of God should, tandaan po natin, translated into reality in our everyday lives. Kailangan po maging totoo sa buhay natin, maging tunay na kapangyarihan. Sabi po ng Panginoon, every word of God is alive and sharper than a two-edged sword. Kaya di po ninyo napapansin, dito sabi ko nga sa inyo, when I preach straight from the Word of God. Wala pong jamboree. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, after you hear or heard the preaching, anong nararamdaman mo? Mararamdaman mo unang-una lungkot, sorrow, di ba? Bakit? Kasi tinamahan ka eh. Kasi nga ang salita ng Diyos talagang holy. The words of God are holy. If you are still living in sin, whether you like it or not, you will be hit like a two-edged sword. Tama po ba? Ganun po kalakas kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, if you hear somebody preaching and somebody is laughing and applauding, but may problema yung preaching. It means it does not reach, tandaan po natin, the recesses of your hearts. Yung pong malalim na ano ng puso mo, hindi po inaabutan ng salita ng Diyos. Hindi kasi sinasabi ng Panginoon, ang sabi niya sa banal na kasulatan, the Holy Spirit came into this world to convict of our sins. E pagkatapos, pinangangaral, pinapalakpakan mo, something is wrong. You are not being convicted by the power of the Word of God. Amen po ba? Nakita po natin. Kaya nga kailangan talaga, tandaan po natin, sabi nga, the words of God are holy, and the words of God are preached to unholy men, ungodly men. Amen po ba? So, kaya nga, ang dating matalim. Pero yung talim na yun po ang naglilinis at nagpapabanal sa atin. Amen po. Amen? So, tandaan po natin, babalikan natin yung unang tanong kanina. The difference between 13:57 of Matthew and 1 Timothy chapter 3, verse 5 and 7, if you want to serve the Lord as a bishop, then it must show in your character. It must show in your reputation. It must show in your life testimony. It must show in your everyday life. Amen po ba? Kailangan po makita. Otherwise, pagtatawanan ng Panginoon. Di ba sabi ng banal na kasulatan? Nung nagalit po, may sinabi ang kapatid na Pablo, sabi, we are becoming a stumbling block to the Gentiles, to those who have not heard the gospel. Bakit? Because the Jews themselves, who are supposed to be the holy men of God, does not obey the words of God through Christ Jesus. Amen po ba? Amen? So tandaan po natin yan. As Christians, kailangan ang buhay po natin exemplary. Ang sabi ko nga po sa inyo, we are living on planet Earth temporarily. Physically, we are the citizens of the earth, pero spiritually, we are the citizens of the kingdom of God. Totoo po yan. Sa Diyos na ang ating espiritu. That's why the devil cannot take our spirit from God, from the kingdom of God. Amen po. Maliwanag po ba? Kaya nga po, please, as a Christian, kailangan mamuhay tayo ng ayon sa aral ng banal na kasulatan. Especially more so, yung pong mga gagamitin ng Panginoon dito. Kahapon po, nagkukwento kami ni Brother Hilaire as we went to North Sagaray. Yun nga po, yung pangangailangan natin ng workers sa Taytay. So sabi ko, hindi lang sa Taytay kailangan. Pretty soon, kahapon, kasama ko si Pastor Bobby, nagkukwentuhan nga kami, narinig din na Sister Fer. Tinanong ko, Pastor, hanggang sa Visayas, Mindanao ba umaabot ka? Sabi niya, oo. Sabi ko, paano kayo nakakapag-plant ng church sa Visayas and Mindanao? Alam po niyo, sinabi niya, itong gagawin natin sa Manila. They have their main office in Caloocan, and Roosevelt na ngayon. Okay, Roosevelt. Ang sabi po niya, people attend our church in Manila. These people comes from the province. And once they were taught the scriptures, tinanggap nila ang Panginoon, bumabalik sila sa kanilang sariling bayan,
and they starts pioneering a church. So yun po gagawin natin. Kasi siya, more than 20 churches ang siyang National Traveling Officer po ng Gospel of Christ. So sabi ko, Pastor, kako, isama mo naman ako sa Visayas, Mindanao para makapagsimula rin tayo, di ba? Kaya kayo, Pastor Jen, Pastor Danny, Pastor Romy, Pastor Boy, Pastor Ed, Pastor Tom, Pastor Ben, Pastor Domi. Kailangan po lahat tayo talaga. Okay? Especially the young people. Pastor Roel, Pastor Aris, Pastor Joe. It's about time na talagang we should serve the Lord with all our hearts. Tandaan po natin. Pabayaan natin siya sa needs natin. The Lord will provide your house, your transportation, and everything. Totoo po yan. Sabi ko nga sa inyo, I am a living testimony. When I left my importation business in the early 80s na po, okay, exactly 1980 when I closed my business in Manila, September 1980. Hindi po ako nag-second thought. Hindi ko inisip na, Panginoon, kung isasara ko ang negosyo ko, what will become of my family? About my family needs. Hindi ko na po inisip yun. Ang inisip ko, how to serve the Lord. Yun ang inisip ko. Kasi, yun nga ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, seek first my kingdom, my will, follow me, and I will take care of your needs. Diba? Yun po ang inisip ko. And truly enough, after several years of, yun nga po, yung testing of our faith. Kasi lahat tayo dadaan sa pagsubok eh. After years of testing, I overcame, nagtagumpay po ako, and then, yun nga, pinagpala ng Panginoon ang buhay ko. Tandaan po natin, the secret of a prosperous and successful life is following the will of God. Nandiyan po yan. Yan po ang sikreto. Lahat po sa atin, naghihintay po yan. Amen? So, yung pong mga willing talagang maglingkod sa Panginoon, Metro Manila, and Angeles, Metro Angeles, kailangan po siguro mag-usap tayong mabuti. Amen? Okay. So, meron pa po tayong babasahin dito na Jeremiah 33:3 at James 1:2-8. Kung ano po kanilang i-reconcile natin. Okay, Jeremiah 33:3. Paborito po ng marami sa atin ito. Call unto me, amen? And I will answer you and I will show you wonderful things. Pakibasa po sa Tagalog. Jeremiah 33:3. Okay. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Okay. Let's go to James chapter 1, verse 2 and 8 naman po. James chapter 1. Pag-aaralan po natin. Verse 2 and 8. 2 to 8 po yan. Chapter 1. Okay. 2:8. Hanggang 8 po yan. Sige kapatid. Pakibasa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Okay. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Okay. So, Jeremiah 33, verse 3 po, tells us about God's assurance of answer with our prayer po. Assurance po. If we are living according to the will of God, you are assured 100% that God will answer your prayers.
Amen po. Tandaan po natin, 100% ang assurance if we walk according to the will of God. Amen po. Alam po ninyo ang dahilan kung bakit hindi sinasagot. Sabi nga po sa John 9:31, God does not answer the prayers of sinners. Nasa Biblia po yan. Yung pong kasalanan natin, kasi kuminsan tayo po, itong problema nating mga Kristiyano, maliit lang na kasalanan po naman yung Panginoon eh. Di ba? Hindi naman po gaano kalaking kasalanan. Kaya siguro, kung maliit lang na kasalanan, hindi na ninyo papansinin. Hindi po totoo yun. To God, all unrighteousness is a sin. All unrighteousness. Nasa Biblia po yan. So, ang sabi ng Panginoon, remove all unrighteousness from your hearts and from your minds. Alisin po natin ang lahat ng uri ng karumihan, kasalanan sa ating puso at kaisipan. And then, sabi po ng Panginoon, pag ginawa po natin yon, once the iniquity is removed, yung iniquity, yung kasalanan, di malinis ka na, banal ka na sa harapan ng Panginoon, then ask God, di ba? At yun po ang diwa ng Jeremiah 33 verse 3, sasagutin ka ng Panginoon at magpapakita pa siya ng mga kamanghamanghang mga bagay. Amen po ba? Kasi as a prophet of God, tandaan po natin, tayo po ay mga instrumento ng Panginoon. Tayo na nakikristo. We are all instruments of God's righteousness. And the power of God, tandaan po natin, is given to us when we walk according to the will of God. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu po, hindi nahadlangan. Nahadlangan lamang siya ng ating mga kasalanan. Kaya nga, kung if I were you, sabi ko nga, lahat po ng alam nating kasalanan sa buhay po natin, maging sa isip natin, alisin po natin, para ang banal na Espiritu ay makagawa ng lubusan. Naunawaan po natin. Amen? Pag ang kasalanan naman pinapasok natin, sisirain ng kasalanan ang buhay po natin. Hindi nyo napapansin. Ang kasalanan ang sumisira sa relasyon ng tao. Mag-asawa man yan, magpamilya man yan, magkaibigan man yan, o magkasama sa trabaho. Totoo po yan. Sin, tandaan po natin, separates us from God. And sin separates us from our fellow men. Yung right and good relationship is destroyed by sin. Kaya nga, all forms of sin should be removed from our life. So that, yun nga po, the Holy Spirit can work mightily in our lives. Amen po ba? Okay. Sa Santiago po naman, itong Santiago, ang sabi po sa chapter 1, verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Pag tayo daw po'y dumadanas ng mga pagsubok, lalo tayong magsaya. Enjoy. Joy po ito, kagalakan, di ba? Pambira naman, parang ang Biblia, bakit parang baligtad? Dumadanas ka ng pagsubok, saka ka masaya dapat o may kagalakan. Alam po ba niyo kung bakit ang sabi ng Biblia? Pag sinusubok ka ng Diyos, dapat magalak ka. Alam po ba niyo kung bakit? Dahil ang pagsubok ng Diyos sa atin ay panday para sa atin. Alam niyo ang panday? Iyan ang paraan ng Diyos para lumakas ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? Okay, gagawa uli ako ng halimbawa. Palagi kong ginagawang halimbawa pag may nililigawan ka. Pag may nililigawan ka, gusto ka na ng babae, hindi pa niya sasabihin, oo Pag sinabi, ano ba, okay na ba tayo? Hindi niya sasabihin, oo Sasabihin niya, hindi ayaw ko sa iyo. Pero sa loob niya, yun nga yung kasabihang tulak ng bibig, kabig ng dibdib, di ba? So siyempre naman, labas niya, cheap. Unang pagkikita pa lang, sasabihin, oo na. Ikaw yun naman. Sasabihin sa totoo lang, hindi makatulog dahil sa iyo Di ba? Pero pag nakita kayo, sasabihin niya, hindi kita type. Pero tinitingnan lang yung lalaki kung talagang in love, di ba? Kasi kung in love, magpapatuloy Kahit anong paninira ang gagawin mo sa kanya, magpapatuloy kung in love. So, ang Diyos, ganun din po pag sinusubok tayo. When God, tandaan po natin, sabi nga po, mababasa natin sa Biblia, babalikan po natin uli.
My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this, that the trying of your faith, worketh patience. But let patience have a perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Nakita po ninyo. So the trying of our faith is for our own good. Para po sa ikabubuti natin yan. Amen? Halimbawa lang po, yung anak natin, katulad ng sabi ko sa inyo, sabi ko, Bena, mag-aaral ka namang magluto, anak. Kailangan maging master cook ka. Nasasabi niya, pwede naman akong kukuha ng katulong dati na magluluto pag may pamilya na ako. Hindi yun ang point eh. Pwede ka nga kumuha ng katulong. Kaya lang, yung pinag-aaralan mo, makakabuti sa'yo. Amen po ba? Amen? Halimbawa tayo, yung mga anak natin, halimbawa, alam po ba ninyo, si Herbert Humphrey, Vice President of the United States, noong panahon niya, the son was working in yung pong train, alam niyo yung charcoal, yung steam engine, nilalagyan ng charcoal. One of the sons of Herbert Humphrey, who was then the Vice President of the United States, was working in that charcoal-fired driven train, di ba? Nandun po siya, tinanong, how come? You are the son of the Vice President of the United States and yet, sabi nga nun, you are doing a lowly job. Yung mababang trabaho, alam nyo, sinasalok yung charcoal, nilalagay doon sa, nagsusunog para yung steam, tuloy-tuloy, di po ba? Eh sabi niya, my father is the Vice President, I am not the Vice President. My father is rich, but I am not rich. Di ba? Eh sa Pilipinas, kung minsan tatay ko, mayor. Akala mo siyang mayor, di ba? Tatay ko, kapitan ng polis. Akala mo siyang kapitan, di ba? O di kaya, tatay ko, senador. Pero, kita mo, hindi siya hingi ng piso sa tatay niya. Wala, di ba? Yun po ang problema. So, dito po i-apply natin spiritually. God will test our faith all the time. These temptations, these trials, they are all part of that, training. Kasama po lahat yan. And once you overcome all these trials, these temptations, you become a more matured, stable Christian. A stronger Christian. Di ba nyo napapansin? Amen? Tingnan ninyo yung mga bagong Kristiyano ngayon, emotional pa. Konting depresya, umiiyak. Konting depresya, nagwawala. Konting depresya, natitisod. Konting depresya, nagtatampo. Pero tingnan niyo yung mga matured Christians na. Kahit sabihin mo sa kanya, pangit ka. Di bagay sa iyo yung peluka mo. Gigiti lang yan, di ba? Gigiti lang. Okay ba? Pangit ba? Di ba? Sasabihin mo, may nakita ka sa ugali niya na hindi maganda. Sasabihin mo, ganun ba? Thank you. At least sinabi mo sa akin kung ano yung kapintasan ko. Tama ba? Pero yung Kristiyanong bago, di ba? Bago, di ba? Sabihin mo sa kanya, ay, Brad, bakit naman ganyan ang sinuot mo, kapangit? Ikaw naman, pakyalamero ka. Huwag mo na nga akong kikibuhin. Away na tayo, di ba? Amen? Amen ba? Amen? Iyan nga po, kaya dumadating ang pagsubok sa buhay natin. Tandaan po nyo, ang pagsubok ay pampagaling sa atin. Amen po? Amen? Kaya pansinin nyo yung mga matured Christians. Yung mga matured Christians, okay lang. Kahit na anong sasabihin mo, okay lang, hindi papansinin. Palaging nakangiti. Di ba? Amen? Samantalang yung baby Christian, pansinin ninyo, palaging nagmumukmok, nasa sulok. Palaging nagkakaroon ng self-pity. Bakit? Kasi palagi sarili ang iniisip nga eh. Yung baby Christian, alam na alam mo, palaging sarili ang binibigyan ng kasiyahan. Palaging pinapansin sarili. Palagi niya sasabihin, ako hindi kinamayan ni Brother Bernie. Ako hindi pinansin ng mga kapatid. Ako, sabi nga palaging nasa ulian. Ako pa. Wala na, iyak na yan, di ba? Baby, di ba? Pero yung matured na Kristiyano, hindi sasabihin yon. Siyang lalapit, siyang kakamay, siyang makikipag-usap. Hindi siya pupunta sa sulok pagkatapos naghihimutok, di ba? Amen ba? Amen po ba? Christians? Okay. Ngayon, ano pa po sabi dito? Okay, let us continue with that verse. Now, in verse 5, if any of you lack wisdom,
let him ask of God that giveth liberally to all men, and upbraideth not, and it shall be given him. You need wisdom, spiritual wisdom, intellectual wisdom, kailangan po natin yan, lalo na spiritual wisdom. Okay. Hingin po natin sa Diyos. Sino po sa inyo gusto magkaroon ng understanding sa mga bagay na spiritual? Do you want spiritual understanding? Ask God. Yan po sabi niyo. I shared this to you already, di ba? When I was just beginning, totoo po ito, the Lord called me in December 1979. In 1980, I started right away in the evangelistic ministry. Totoo po yan. Right 2 weeks after, I went in many areas preaching already without even knowing the Bible as a whole. Totoo po yan. The few verses that I knew, yung 3:16 ng John, nag-preach na po ako. Anywhere. I started preaching. Pero sabi ko sa Panginoon, yun po ang prayer ko. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, give me wisdom. Ningi ko po wisdom. Kasi dalawang bagay po ang ayaw kong mangyari sa buhay ko. If I do not serve the Lord, come judgment time, wala po akong reward. I'll have no reward. Tama? Now, if I serve the Lord the wrong way, come judgment time, I'll be answerable to God. Para kang sabi nga nila, you will be damned if you do, you will be damned if you don't. See, totoo po yan, pwede. You can serve the Lord, pero you are not in the will of the Lord. You can serve the Lord, but you are not in the heart of the Lord. Totoo po yan, pwede po yan. Kaya nga ang sabi po sa 1 Corinthians 3:11, there will be those who will be, di ba? As we go 11, 12, and 13, mayroong masusunugan. Ayaw ko masunugan. So I asked God, sabi ko, Lord, give me wisdom to know your will, to understand your words. Sabi ko, have pity on me. Bakit? Sabi ko, if I do not serve you right, you will, of course, ang mangyayari sa akin, mapapasama ako, di ba? Amen? If I do not serve God, just the same. I'll be answerable to God. So then, I ask God to give me the understanding. Kaya po ganon. Kaya nga maraming tatanong sa akin ngayon, Brother Bernie, bakit hindi mo ipaliwanag lahat sa amin? Verse by verse, mula sa Genesis. No, I can't do that. You have to ask the Holy Spirit to give you the understanding. Yung gift ko, kailangan, hingin din ninyo sa Panginoon. Yung gift natin po, lahat po tayo may gift. But if you want the best gift, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 12, the best gift is prophesying. Meaning, preaching and teaching the Word of God. That is the best gift. It is even better than doing miracles. It is even better than healing the sick. Alam po ba niyo kung bakit? Healing the sick is temporary. Kahit po pagalingin mo yung katawan, mamamatay pa rin yung tao, tatanda. If you do miracles every day, lilipas din yan. Pero when you preach the word of truth and you teach the word of truth and they believe, those poor souls, instead of going to hell, they will go to heaven. See? Kaya nga sabi po ni Paul, the greatest gift is prophesying, preaching and teaching the word of God. Hindi po niyo alam ito. That is the greatest gift. Among the 9 gifts, kaya nga po kailangan mag-preach tayo, magturo po tayo. Amen? So, back to James, tandaan po natin, but when you ask, ang sabi po dito, let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Tandaan po natin, pag humingi ka sa Diyos, siguraduhin mo. Kung ano, unang-una, ang gusto mo. Marami po kasi sa atin, sabi lang, Panginoon, bigyan mo po ako ng sasakyan. Alright, sabi ng Panginoon, binigyan kang bisikleta. Sa Panginoon naman, kayaman mo, bisikleta binigay mo. No. Remember this. Be specific in your prayers. Yung pong mali ng marami sa atin. When you ask, be specific. Lord, give me a vehicle. Anong gusto mo? Sabihin mo sa Panginoon. Di ba? Ako dito, nung tinuro ko yan, pinagtatawanan nila ako. Lord, sabi ko, give me a Pajero. Sana, si Brother Bird, nananaginip ang yapang-yabag, oh, na
tanungin ninyo, yung mga kasama ko dito dati, di ba, brother? Dito sinasabi ko kung anong gusto ko sa Panginoon. Binigyan ako. Sabi nila, o nga, ano? O tapos, ang dami kong utang, left and right, ang dami kong utang. Lord ka ako. Narinig nyo dito. Sino bang witness dito? Okay, sinong witness? Sabi ko, Lord, I cannot pay my utang. I cannot pay my debts. They are way over my head. Ang dami kong utang. Dollar pa. Hinirap ko 27, naging 55. Sabi ko, Lord, paano ito? Yun lang ibabayad kong interest, saka yung difference, makakabili na ako ng magandang sasakyan. Lord, pay my debts ka ako. Diba? Sabi, ano ba? Si Brother Bernie, pati ang Diyos sinasama sa utang niya. Sabi ko, ano ba? Hindi mo yung sabi ng Panginoon. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of Jesus. O sabi ko, Lord, wala akong pambayad, bayaran mo. Oh. Binayaran ba ng Panginoon? Amen. Binayaran yung utang ko sa dollar. Dinasave ako. O sasabihin ng iba, paano ginawa ng Diyos, Brother Bernie? Ewan ko, siya bahala. Siya gumawa ng paraan, hindi ako. Amen. Yun ang mali ng marami sa atin eh. Tanda po ninyo, sabi ko nga, ang Diyos, huwag ninyo itali ang kamay. Amen? Huwag ninyo ilimit ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang una po, gaya na sinasabi nito, pag humingi ka, kailangan, ano sabi? Pag humingi ka, paano ka hingi? Ha? Kailangan tiyak. Huwag pa bago-bago. Pag sinabi mo, yun na. Amen? Pero bago ka hingi, siyempre, kailangan maglinis ka muna. Sumunod ka muna, di ba? Amen? Okay. So, yun po ang gusto kong sabihin ng James chapter 1, verse 2 and 8. Okay po. Meron pa po tayong mga tanong dito na magaganda. Sige po. May time pa po tayo. Okay. Si Maria po ba ay di kasama sa may manang kasalanan dahil si Jesus ay galing saan ito? Diyos? Saan? Sa dugo at laman. Ganun pala. Sa dugo at laman niya at siya'y walang bahid kasalanan. Okay. Tandaan po ninyo, si Maria ay nagmana rin ng kasalanan. Mary, the mother of Jesus in the flesh, is a human being like us. Ayon po sa banal na kasulatan, all humans, tandaan po natin, inherited sin from Adam and Eve. Pakikita po sa inyo. Romans chapter 5 verse 12, kapatid, pakibasa. Okay, please. Let's go to Romans chapter 5 verse 12. Ganito po sabi ng Biblia. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay, and so death passed upon all men. Tandaan po nyo. Okay, death, sabi po rito, passed upon all men for that all have sinned. Kasama na po si Mary Magdalene dyan. Okay, ngayon ang tanong po. Kung si Maria ay may manang kasalanan, bakit siya ang ginamit ng Diyos na, o yung kanyang bahay bata, ang ginamit ng Diyos para buhayin ng anak ng Diyos? Okay, punta po tayo sa Matthew, chapter 1. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Okay, pansinin po ninyo kung bakit pinili si Maria. Mas maganda po dito sa Lucas. Okay, mas maganda. Excuse me po. Sa Lucas po na iyan dahil mas maganda po sa Lucas. Ganito po sinasabi sa tungkol po sa kapanganakan ni hanapin ko lamang po yung exact. Ano po? 1, chapter 1. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Chapter 1 po tayo. Verse 28. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored,
the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Okay. So, ang sabi po ng anghel sa kanya, siya po ay pinagpala. Amen? Ibasa sa Tagalog, kapatid. Pagsinin po ninyo ang kalagayan ni Maria. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Okay. So, tandaan po natin, Mary is a blessed woman, pleasing to the Lord. Amen? Among women, during her time, siya po ang pinili ng Diyos na maging lalagyan ng anak ng Diyos. Okay, tanda po natin. Anak ng Diyos. Bakit? Ganito po kasi ang sabi ng banal na kasulatan. Verse 31, And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. So, yung womb po ni Maria ang ginamit ng Diyos. Ang Diyos at nagtanim ng buhay sa womb ni Mary. Hindi po anak ng tao, si Jesus, anak ng Diyos. Ginamit lang ang womb ni Mary. Amen po ba? Tanda po natin. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, verse 32, He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa chapter 2, verse 11, ang sabi ng Biblia, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Okay. So, ginamit lang po yung womb ni Maria. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa Genesis, kung pupunta tayo, chapter 3, Mary is the mother of all living. Kanya po galing ang lahat ng taong nabuhay sa daigdig, except Jesus. Si Jesus po hindi anak ng tao. Siya po ay anak ng Diyos. Nilikha ng Diyos sa bahay bata ni Maria. Hindi po nangyari yung katulad ng nangyari sa atin. Kailangan mag-meet po yung egg cell ng nanay sa yung sperm cell ng tatay. Sa kanya po, wala. Ito po ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Okay, so, wala pong minanang kasalanan si Jesus kay Mary. Si Jesus ay, tanda po natin, ginamit ng Diyos, ang kanyang sinapupunan ay ginamit ng Diyos upang itanim ang binhi ng buhay na walang iba kundi ang anak ng Diyos. Amen po. Okay. Bakit walang pastorang babae samantalang mas makasalanan ng lalaki? Okay. Naniniwala po ba kayo mas makasalanan ng lalaki? Mas makasalanan ng babae? Mas makasalanan po. Okay. Do you know that women are more sinners than men? Pakikita po natin sa Bible. Okay. Let's go to Timothy chapter 1. Tandaan po natin, ganito po sabi ng Biblia. 1 Timothy, okay, ganito po sabi ng banal na kasulatan. Just to prove, ano po? Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang babae, ang unang-unang nagkasala, hindi ang lalaki. Okay, ganito po sabi ng banal na kasulatan. Babasa po tayo verse 11, hanggang 15. Let the woman learn in silence with all subjection. Yun po ang gusto ng Panginoon. Matuto ang babae na punong-puno ng ano po? Kapakumbabaan. But I suffer not a woman to teach, not to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. Okay, tingnan po ninyo. Alam po ninyo ang kasalanan ay hindi kasalanan ni Adan, kasalanan ni Eva. Sa totoo lang. Ang babae po ang nagkasala, hindi po ang lalaki. Ang pinagmulan ng kasalanan ng babae, hindi ang lalaki. Amen? Dahil ang babae ang nadaya po ng serpente. Amen.
Ang babae po ang nadaya ng serpente. Kaya nagkaroon ng kasalanan sa daigdig dahil sa babae. Nadaya siya ng serpente. Amen? Totoo po yan. Okay, ngayon. Bakit sabi ng Biblia sa Romans 5:12 na binasa natin kanina, bakit sabi ang kasalanan ay pumasok sa daigdig dahil sa lalaki, si Adan? Okay, tandaan po natin ito. Pakinggan po niyo mabuti ito, baka ngayon lang yung narinig. Remember, even during the time of Adam and Eve, man was already given, the authority over planet Earth to be the king of planet Earth. Adam is the head, the king of planet Earth. Tandaan po niyo. Siya. Binigay ng Panginoon ang dominion sa kanya sa buong daigdig. At ang sabi nga po ng banal na kasulatan, Adam was so lonely. Lonely siya. Nakita niyo yung ibon, may leaf, yung hayop, yung beasts of the field, yung mga animals. Okay? Meron silang mga katuwang. Tayong lalaki lang ang walang katuwang. He's alone. Tandaan po niyo, he's alone. Nag-iisa, malungkot siya. And so, ang sabi po ng Panginoon, it's not good for man to live without a helpmate. Malungkot eh. So, sabi ng Panginoon, parang mawala lungkot ng lalaki, gumawa siya ng babae. Diba? Kaya nga kayo babae, ang trabaho niyo talaga, pasiglayin kami at paligayahin kami. Hindi, totoo yan, biblical yan. Kaya pag hindi niyo ginawa yun, nagkakagulo ang pamilya. Umiinit ang ulo ng lalaki. Nagwawala, naglalasing. Alam ba niyo kung bakit nagbababae ang lalaki? Kasalanan ninyo. Eh kung ibigay ninyo yung kaligayahan hinahanap nila, magbababae ba? Yung kakulangan ninyo ang hinahanap nila sa labas. Tama ba? Tama ba? Oo, kayo. Sinyalin ninyo ang scripture, hindi ngayon lalilita. Okay, remember this. That's why women, sabi nga po, should be submissive to their husband. Dapat pagpakumbaba kayo sa asawa niyo. Ang trabaho ninyo, ulitin ko, assistant kayo, hindi kayo ang commander. Hindi kayo ang commander, assistant kayo. Women should be lieutenants, not commanders. They are helpmates. That's the plan of God for them. They should learn in silence. They should be submissive to their husband. Yun po, yung plano ng Panginoon kahit ngayon. Okay. Now, the thing, yung pong kaayusan yun nasira nang mag-rebelde si Eva. Hindi nyo napapansin. Sa loob ng bahay, pag yung misis matigas ang ulo, anong nangyayari? Anong nangyayari? Nagkakagulo. Di ba? Tama ba? Sige po. Kasi nga po, ang plano ng Diyos, lalaki. The man is the head, not only of the family, but the man is the head of the kingship of the world. Yun po ang original plan. As written in the book of Genesis. Okay. Pero, ito po ang naging problema. When the serpent was around, malalim po ito. I hope walang matitisip sa inyo. Impossible lang yan ito. Malalim na pag-aaral ito. The serpent was there all day, all night. Katulong po siya ni Adan sa kanya. Katulong. Nandiyan po sa Biblia yan. And so, Satan, the master, deceiving spirit, the vile spirit, the wicked spirit, came into the body of the serpent and used the serpent to deceive, to beguile innocent Eve. Okay? Tama po ba? And so, Eve was tempted. Bahala na kayong mag-isip. Ikakat ko na doon. Baka mamaya mag-emotional pa kayo. And so, Eve was tempted. Kaya, ang sabi po dito sa binasa natin, 1 Timothy chapter 2, Eve was the one who committed the transgression, not Adam. Kaya nga, ang babae na mahina, tandaan po ninyo, remember this, a woman is the weaker sex. The woman is the weaker sex, not the man. Di ba nyo napapansin, emotional kayo? Konting depresya, umiiyak kayo. Konting depresya, nagdaramdam, nagtatampo kayo. Hindi ba nyo napapansin ng lalaki? Macho. Amen? Amen? Totoo yan. Amen?
Kailangan talaga kami ang macho. Hindi kayo ang macho. Amen? Tandaan ninyo. Sige. Pag-uwi ninyo mamaya, simulan ninyo paligayahan. Pagluto nyo ng masarap ang misteryo. Abay, maraming klaseng luto. Kayo naman huwag tayong mag-literal masyado. Maraming bata rito. Kayo naman. Okay. So, tanda po natin, trabaho ninyo, Mrs. Paligayahan ninyo si Mr. Tulungan niyo si Mr. Huwag niyo kakalabanin, huwag niyo kukontayin si Mr. Alalayan ninyo, tulungan ninyo. Ano man ang plano ni Mr., tulungan ninyo. Ano man ang panukala, tulungan ninyo. Huwag ninyong kakalabanin. Amen? Kaya nga minsan, nawawala ng gana si Mr. Palagi niyong kinakalaban. Di ba, brother? Amen? Sige. Naglitawan ng tanong na maganda kayo. Hindi. Kung Kristiyano, walang masamang plano. Walang masamang... Kristiyano Meron bang Kristiyano magpaplano ng masama? Mag-iisip ng masama? Gagawa ng masama? Wala po. Kasi maraming nagtatanong sa nila, what if the husband is... Okay. Sasabihin ko na. Ano yung the husband? Dito po sa Bible ang sinasabi, he is a good husband, he is a Christian. Di ba? Amen? Hindi ang godly husband, kundi godly husband ang sinasabi po dito. Okay. Amen po ba? Amen? Okay, ngayon, alam natin lahat, the woman fall into transgression. But Adam is responsible. Okay, bigyan ko ng idea dito para maintindihan niyo. The husband is always responsible to the wife. I mean for the wife, not to the wife. Responsible for the well-being of the wife. Katulad ko halimbawa. Whatever happens to Sister Evelyn, responsibility ko. Tama? Amen? Okay. Kaya nga, we must take care of our wives. We must also watch what they are doing. Ito, bigyan ka ng halimbawa. If your wife will go to halimbawa, ito, pagpasin nyo kung totoo ito. Halimbawa, your wife went to Manila to buy some jewelries. Ginamit yung credit card nyo. Okay. Walang may bayad si Mrs. Sinong sisingilin? Who is going to pay? They will run after the husband. If the wife does not have money to pay, they will run after the husband. Why? Because the husband is the head of the family. Tama po ba? Tanda po ninyo, kaya nga tayong husband, kailangan talagang asawa natin, kailangan tinitingnan natin ang ginagawa nila. So, yun ang pagkakamali ni Adan. Adam did not take care of it. He was already being tempted day and night by the serpent. And Adam was just standing there. Hindi sinabi sa asawa, diba, asawa mo? Asawa mo, may aligid ng lalaki, ano sasabihin mo? Halimbawa lang. Okay. May aligid na sa asawa mo, araw at gabi, nililigawan na, ano pang gagawin mo? Halimbawa, sige, lalaki, magsalita kayo. Anong gagawin mo sa asawa mo? Siyempre, bantayan mo asawa mo eh. Si Adan, hindi binantayan si Eva. Nagkasabi si Eva. Di ba? So dahil po doon, tandaan po ninyo, sa plano ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, ang babae, hindi po ulo ng lalaki, kundi ang lalaki ang ulo ng babae. Dito po, dapat, lahat ng Kristiyano dito, pagkasama na natin. Please, pagkasama na natin. Hindi na babae ang ulo, lalaki ang ulo. Kahit matalino ang babae sa lalaki, kahit bobo ang mister mo, igalang mo. Go. Siyang support eh. Support sa ulo. Hindi ko ba? Opo. Tama mo yan. Support siya. Okay. Tanda po natin ito, please. Fellow Christians. If you want your family to be blessed, if you want your union, your marriage to be blessed, do it according to the will of God. This is God's plan.
The husband is the head of the family. The wife should be submissive to the husband. Kailangan po. The wife should help the husband sa lahat po ng bagay. Tandaan po natin yan. Hindi kontrabida ang asawa. Marami po sa atin ang asawa kontrabida. Kaya po yung buhay hindi po umaasenso. Hindi gumagalaw, hindi gumaganda. Okay. Paliliwanag ko po. Dito ginawa ko ng halimbawa po ito. If life is like a table, a dining table. Okay. Life is like a dining table. Okay. The husband is the only one carrying that table. Yung lamesa, ay hirapan ng husband, di ba? Amen? Amen? Isipin mo yung mesa kahit na may silang. Lalaki lang ang nagbubuhat yan, mahirapan. Lalo siyang mahirapan kung ang asawa nakapatong pa sa mesa. Amen? Kontrabida eh. Lahat ng ginagawa ng asawa, kontrabida. Kaya araw-araw nag-aaway sila. Kaya hirap ang buhay, di ba? Amen? Okay. Pero ganito gawin natin. Pareho silang bubuhat. Magtutulong silang bubuhat sa mesa. Magaan ba? Magaan ba? Ganun po. Yan ang turo ng Diyos. Amen ba? Kaya pag hindi mo sinunod ang turo ng Diyos talaga, masisira ang buhay mo. Kaya maraming Christian sabi na, I am already Christian. How come my life is like this? Ang sabi ko naman, do you follow the commandment, the word of the Lord? Sabi nga, hindi eh. Hindi ko alam yun eh. Yun nga, hindi mo na. Kaya nga, let us study the word of God and let us obey the word of God for our own good. Amen po ba? O tingnan nyo yung mag-asawa palagi magkatulong. Mabilis umasenso ang kanilang kalagayan sa buhay. Brother Ed. Exactly. Tanda po niya, exactly. Ang ano po ng lalaki, lalo na tayo mga Kristiyano na, faith as Christian, tanda po na niya. Unang-unang sasabihin ko sa inyo ito. Kailangan maging positibo tayo sa pananaw sa buhay. Alam niyo yung positibo? Ang gusto sabihin ng positibo, ang pananaw mo sa buhay maganda. Puro maganda. Maganda. Kasi kung anak tayo ng Diyos. There's nothing the devil and the demons can do to destroy our relationship with God as long as we don't allow them to do it. Tanda po natin. Okay? So as children of God, let us be, sabi nga nila, let us be perennial optimists. Naging optimist. Positive-minded ka. Lahat positibo. Lahat ng ginagawa mo, positive ka. Kasi marami po, negatibo ka agad eh. Even without doing anything, starting anything, negative na eh. Hindi pa nagsisimula. Tepok na. Halimbawa, sasabihin ni Mr. Sabi niya, naisip ko. Magtinda tayo kaya ng gaw-gaw. Ano ba ang gaw-gaw? Ngayon ko lang narinig yung negosyo yun. Gaw-gaw, sinong bibili? Wala na, patay na, di ba? Hindi niya naisip. Yung palang gaw-gaw, ginagamit araw-araw sa bahay yan, sa paggawa ng fishball, sa pagluto, marami palang magagawang negosyo sa gaw-gaw, di ba? Kailangan po, isipin mo positibo ka agad. Lord, pag-pray mo. Lord, ito po ba ang negosyo gusto mong ibigay sa akin? Ito po ba ako pagpapalain? Ituloy mo. Si Mrs. naman kailangan, hindi mo kontra, kundi tutulong palagi. At tulong si Mrs. hindi kontrabida. Tandaan po natin, dito kasi maraming kontrabida ng Mrs. eh. Kasi maraming kontrabida ng Mr. eh. Kailangan po, walang kontrabida ng Mr., walang kontrabida ng Mrs. Amen? That is the ideal Christian life. Amen? Yun ang ideal Christian family, ideal Christian marriage. Okay. So ngayon po, mga kapatid, tandaan po natin. The reason we are here on Sunday is to know and to study the words of truth para may apply natin sa buhay natin araw-araw. Successful Christians are those Christians who are always knowledgeable of the words of God and who are obedient to the words of God. Tandaan po ninyo. Sila ang successful palagi. Amen? Amen pa. Tingnan ninyo, pag hindi po matagumpay ang buhay natin, sasabihin ko sa inyo, may problema kayo sa relasyon nyo sa Panginoon si Kristo.
Ayan pa. Okay, so, tanda po natin, sabi sa Biblia, ang babae hindi dapat maging ulo ng iglesia. Binasa natin kanina, Timothy chapter 3, verse 1, wala pong babae, puro lalaki. Lalaki ang bishop, lalaki ang mga deacons, lalaki ang ginagamit ng Panginoon. Ang mga babae dapat sabi matuto na matahimik na nakikinig. Alam po ba niyo kung bakit? Okay, ito sasabihin ko sa inyo. Okay, ito po pansinin niyo mga kapatid na lalaki kung tama ako o mali. Halimbawa lang mayroon akong bisitang lalaki.